is a sweeping and passionate unmasking of the brutality and corruption of Spanish rule in the Philippines. The protagonist, Crisostomo Ibarra, exemplified the vision that Jose Rizal had aimed for the youth of the Philippines during his time, while others attribute Ibarra as Rizal's reflection of himself. Sisa is thought to have represented the motherland who was suffering as her character had suffered with the loss of her children, and the tragic events of her life represented the abuse that the motherland received from her colonizers. Maria Clara symbolizes the purity and innocence of a sheltered Filipino woman during the time of the Spanish occupation. And Padre Damaso, the main antagonist of the novel, symbolizes the Spanish friars of Rizal's time and is a comment on the Spanish control and overwhelming power over the Philippines. Teodora Alonso, Sisters Lucia, Josefa, Trinidad, Maria, and Narcisa, and 2 nephews. Rizal told Trinidad that there was something in the small alcohol stove that was given to Narcisa by the guard when they were about to board their carriage in the courtyard. At home, the Rizal ladies recovered a folded paper from the stove. On it was written an unsigned, untitled, and undated poem of 14 5-line stanzas, published it in the first issue of La Independencia on September 25, 1898, with the title, Último Adiós. Mi último adiós. Adiós, patria dorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. A darte voy alegre la triste mustia vida, y fuera más brillante, más fresca, más florida, también por ti la diera por tu bien. Na natatabunan ng lupang malamig. Bayaan mong ako'y malasin ang buwan sa liwanag niyang hilaw at malamlam. Bayaang ihatid sa aking luwaywayang banaag niyang dagling na paparang. Bayaang bumalik ang simoy ng hangin. Bayaang sa huling masaya't awitin ng darapong ibon sa kurus ng libing ang buhay payapang ikinaaliw. Bayaang ang araw na lubhang maningas, pawi ng ulan, gawing pawang ulap. Maging panginuring sa langit umakyat at ang aking daing ay mapakilangkap. Bayaang ang aking maagang pagpanaw, itangis na isang lubos na nagmamahal. Kung may umalala sa akin ang dasal, ako'y iyos sanang idalangin naman. Idalangin mo rin ang di nagkapalag na nangamatay na't yaong nagdahirap sa daming pasakit at ang pagpitaganan mo ang mawagang mo at mapakakanggaan na pinig maray. Baka tayo mabaril din. Ito ba'y ako rin inaawitan ka na aking pag-ibig? Kung ang ibig ako'y ilimutan ng madla, wala ng krus sa patawang magdada, sa nabubulid ay paubayang kung kalit sa akin ang libro. Ako'y ayaw na sa bayang kayapan na walang alipit ko ng mga kapatid. Gawin din ang kayang paniniwala ng nag-aaral. Diyos na kapatid. Paalam ang magulang. Kapatid, mga ginagpuso at tulong natin. Pagpasalamat ang aking pag-alis sa buhay na itong nagilang ligay. Ang Diyos para sa inyo, Jesus de Nuevo. Amigos de la infancia en el perdido lugar, por Jesús Cristo, que te la familia. Adiós, Dios Cristo, mi amigo y el Dios que de seres muy estés cansado. Rizal was told to stand on a grassy lawn between 2 lampposts in the Bagong Bayan field, looking towards the Manila Bay. He requested the firing squad commander to shoot him facing the firing squad, and was ordered to turn his back against the squad of Filipino soldiers of the Spanish Army. A backup force of regular Spanish Army troops were on standby to shoot the executioners should they fail to obey the orders of the commander. Preparen! Apunten! Fuego! Jose Rizal's
execution was carried out when the command Fuego was heard, and Rizal made an effort to face the firing squad, but his bullet-riddled body turned to the right and his face directed to the morning sun. Rizal exactly died at 7:03 a.m., and his last words before he died were those said by Jesus Christ, "Consumatum est," which means it is finished. Procopio, Emilio Jacinto, Teodoro Plata, and Aguedo de Rosario slept in the afternoon of the same day. The rebels, numbering about 500, left Balintawak for Kalaban tayo! Apolonio Samson, Apatipunero, gave them food and shelter. In the afternoon of August 22nd, they proceeded to Pugadlaw. The following day, August 23rd, 1896, Sandok Sora, bakit naririto pa kayo? Lubha mabanganib ang laban ng ito para sa inyo. Umalis na kayo. Sige na! Whether they were prepared to fight to the bitter end. Despite the objection of his brother-in-law Teodoro Plata, all assembled agreed to fight to the last. That being the case, Bonifacio said, "Bring out your cedulas and tear them to pieces to symbolize our determination to take up arms." The men obediently tore up their cedulas, shouting, "Long live the Philippines!" This event marked the so-called cry of Balintawak. Ang mga sasabihin ko, napakarami na ang naging biktima ng mga Espanyol at mas marami pa ang mamamatay kapag hindi natin tinigilan ang kanilang pagkakasal. Isusuong natin ang ating buhay sa panganib sa labanan ito para sa ating kalayaan. Walang pipi at bulan sa isang bayang nagsusumigaw at naghahanap ng liwanag ng kinabukasan. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, ay sisimulan na natin ang revolusyon! Labas niyo yung mga sedula at pagmasdan ang munting papel na ito, ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Panahon na upang wakasan ang ilang daang taong pananakop ng Espanya sa ating inang bayang Pilipinas. Katipunan, kulang man tayo ng sandata, malakas man ang baril at kanya ng mga Kastila, ay haba man ang ating lalakbayin, ilang tagaraw man ang dumating, o kahit na ilang libong tagpunan man ang sumagot, hindi tayo titigil! Hindi tayo titigil! Lalaban tayo! Lalaban tayo hanggang sa huling nila! Tama! Hindi tayo magpapalupit! Tayo ang magtatagumpay! Dahil tayo ang mga anak ng bayan! Tayo ang nagmamayari sa lupa ito! Sa atin ang bayang ito! Para sa kalayaan! Sabay-sabay natin pilitin ang ating mga sadula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay ang kataas-taasan! Nagalang-galang ang katipunan ng mga anak ng bayan! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! After having met them, General Emilio Aguinaldo requested that Doña Marcela Marino de Agoncillo immediately hand Sue a flag according to his design, which would embody the national aspirations of all Filipinos. After receiving the request, Doña Marcela Marino Agoncillo delegated her eldest daughter, 5-year-old Lorenza Marino Agoncillo,
and Mrs. Delfina Herbosa Natividad. Their eyes and hands suffered due to the prolonged work session. Made from 100% fine silk, which she bought in Hong Kong, the flag was embroidered in gold and contained stripes of blue and red and white triangle with the sun and 3 stars on it. The flag was finished in 5 days and became known as the 3 stars and a sun flag. On May 17, 1898, the flag was delivered personally by Agoncillo and was packed among the things President Emilio Aguinaldo brought back to Manila. This flag was hoisted from the window of Aguinaldo's house in Cali, Cavite, during the proclamation of Philippine independence on June 12, 1898, accompanied by the Marcha Nacional Filipina. Ang patawat ay simbolo ng ating laman. Ito ang pagkakakilanlan ng ating kultura at ng ating bayan. Mayroong kulay puting tatsulok, simbolo ng katipunan. At sa bawat sulok ng tatsulok ay may mga bituing kumakatawan sa 3 isla ng Pilipinas, ang Panay, Luzon at Mindanao. Bakit po may araw ang bandila? Kasama sa ating disenyo ay ang araw na may 8 sinag. Ito ay sumisimbolo sa 8 lalawigan na nagpagsik laban sa pamahalang Kastila. Bakit ganito naman po ang kulay ng ating bandila? Kasama sa paggamit ng kulay, ang paggunita natin sa utawat ng Estados Unidos. Ito ay pagpapakita ng pasasalamat natin dahil sa proteksyon nila sa ating bansa. Ang kulay pula ay sumasagisag sa kabayanihan ng kadakilaan. Ang kulay asul naman ay sumasagisag sa kalayaan, katotohanan at katarungan. Ang kulay puti ay sumasagisag sa pagkakapantay-pantay at kapatiran. At ang bawat sinag ng araw ay sumisimbolo sa 8 probinsyang unang sumati sa revolusyon. Ito ay Cavite, Bulacan, Batangas, Laguna, kasama rin ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Maynila. Ito ang kwento sa likod ng disenyo sa paglikha ng ating watawat, ang simbolo ng Pilipinas.